May magandang mga modelo ang inilabas ng Mitsubishi sa Pilipinas na talagang nagustuhan ng mga Pilipino. Pero ang hindi alam ng marami ay may mas magagandang modelo pa pala ang brand na inilabas na sa iba't ibang bansa na baka magkaroon din ng tsansang dalhin sa Pilipinas. Ang top 5 bago at magagandang SUV ng brand na makikilala mo sa pagkakataong ito kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po mo subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mitsubishi Delica D5. Marahil ang iba sa atin na hindi pa kilala ang isa sa pinakamagandang SUV van ng Mitsubishi. Ang Delica D5 ay isang sasakyan na para sa malaking pamilya na may 8 hanggang 9 na miyembro at ang entry ng brand para sa kanilang van na may SUV-like styling na naglalaman ng mga advanced na katangian mula sa loob at labas. Inilabas ito noon pang 1990s at nasundan ng ilan mula 90s hanggang 2016 at hanggang sa kasalukuyan, ang simpleng van sa paglipas ng panahon ay binago at pinagpapatuloy pa rin ang produksyon magpahanggang ngayon. Ginawa itong moderno na angkop at mas kapaki-pakinabang sa lahat ng mga paggagamitan, mapa on and off-road ride, city ride, long ride, adventure at maging sa cargo at pagde-deliver. Meron itong dalawang variant, ang standard at ang urban gears, na may advanced dynamic shield front end design na may kasamang newly adapted vertical multi-LED headlight at makapal na front grille na may geometric honeycomb pattern na nagbibigay sa van ng isang matikas at sopistikadong itsura. Kabilang sa magugustuhan mo dito sa Delica D5 ay ang matitibay na klase ng chassis at suspensions na ikinabit ng brand para magbigay sa sasakyan ng maaasahang biyahe kahit pa sa malulubak na klase. Nilagyan ito ng MacPherson strut suspension sa front, isang particular form independent suspensions front axle na nagpapatibay ng steering rod at nagsisilbing absorber ng kahit anong vibration. Once na maidaan sa malulubak o mababatong daanan at habang naka-multi-link naman ang rear suspension na kaya ring tumanggap ng kahit anong klaseng malulubak na kalsada. Samantalang ang mga preno naman nito ay naka-ventilated disc type at may sukat ang gulong na 18-inch na eksakto lang para sa kahit anong kondisyon. Pagdating sa interior, nilagyan din itong Delica D5 ng isang modernong pattern na tinatawag na horizontal front dash panel. Nagbibigay ng mas komportableng pagsakay sa pamamagitan ng pagiging accessible, functional at spacious ng cabin nito. Kasama ang iba pang mga features gaya ng water repellent seats o ang mga upuan nito ay naka-waterproof type. Bagay na bagay sa mga taong mahihilig pumunta sa mga lugar na matutubig. Foldable seat para mabigyan din ng maluwag na space kung sakaling kakargahan ng mga gamit. Meron itong malaking screen infotainment system na may 15-inch size display na may kasamang Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto connectivity. Kasama ang power socket, accessories power outlet at ang wireless charging pad. Meron itong dual climate control system na mas magpapakomportable pa sa lahat ng mga pasahero nito. Pinapagana itong Mitsubishi Delica D5 ng 2.3-liter Maybach DID engine na naka-inline 4-cylinder dual overhead cam at 16 valve. Ito ay gumagamit din ng supercharged IC turbo na nagko-compress sa air intake at nagpapalakas ng maximum output. Naisinama sa isang 8-speed manual at automatic transmission at isang 4-wheel drive train na kayang gumawa ng 174 horsepower sa kada 3,500 rpm at maximum torque na 380 Nm sa kada 2,800 rpm. Ang bilis na nagagawa nito ay umaabot ng 165 to 170 km/h. May fuel tank capacity itong modelo na 64 liters at kumukonsumo ng 13.6 km/liter. Sagana rin ng modelong ito sa mga safety at security features para sa ligtas na biyahe. Gaya ng pagkakaroon nito ng cruise control system, TCS o traction control system, mga parking sensor na may kasamang front and rear camera, electric parking brake, may 360 camera na suporta para makita ang buong paligid ng sasakyan sa loob at may high definition pa.
anti-lock braking system at brake assist kasamang electronic brake force distribution para naman paghahandahin ang bawat pagpipreno. Nilagyan din ito ng stability control system para naman ma-maintain ang magandang maneuver. Nilagyan din ito ng blind spot monitoring system, lane departure warning at rear cross traffic alert. May sukat itong D5 sa kabuuang haba na 4,800mm at may lapad na 1,795mm. Ang taas nito ay nasa 1,875mm. Available pa lamang sa Japan ng modelo na nagkakahalaga sa estimated price na 2,500,000 pesos. Mitsubishi Outlander, isang legit hybrid vehicle ng Mitsubishi Motors na handang makipagsabayan sa ilang mga high-perform at hybrid vehicle ng ibang brand. Huling inilabas sa Pilipinas noong year 2019, ngunit nagkaroon muli ng bagong update itong SUV na tinatawag na Outlander PHEV na pinakamatipid na ngayong sasakyan ng brand. Hindi totally electric vehicle ang modelong ito dahil maaari pa ring mapagana sa tulong ng fuel. Bukod sa matipid na gasolina, ito na rin ang sasakyan ng Mitsubishi na kumpleto na sa lahat ng bagay. Isang pampamilyang sasakyan na may dynamic na disenyo at napakadaling dalhin. Meron itong signature front-end design na may kasamang LED DRL LED headlamp at isang malapad na itim na grille radiator. Naipinaris naman sa mga T-shaped design LED taillights na may horizontal pattern. Ang mga gulong nitong Outlander ay may sukat na 20-inch alloy wheels na nilagyan din ng automatic liftgate na kusang nagbubukas kapag tinaas mo ang paa mo sa bandang rear bumper nito. Sa loob, ang napakagandang cabin ng Outlander ay magbibigay ng komportableng pakiramdam sa tulong ng mga makabagong features nito, gaya ng dalawang front seat na may massage function sa driver and passenger. Mas pinapanatili ring accessible ang bawat galaw, lalo na ng mga magmamaneho, sa abot kamay na control kasama ang multifunctional na manubela nito. Nilagyan din ng two-tone leather trim ang palibot ng interior na may kasamang aluminum accent na lalong nagpaganda pa sa presensya nito. Kasama ang ilan pang mga gamit kabilang ng pagiging flexible ng mga upuan na naka-leather seat cover na rin. At nilagyan pa ng freestanding infotainment system na may 10-inch size display kasama ang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din itong bagong Outlander PHEV ng power panoramic sunroof, heated steering wheel at ng Bose premium audio kasama ang 10 mga speaker sa loob, habang mas ginawang convenient at komportable sa pamamagitan ng auto climate control ng aircon system, mga power outlet socket at isang wireless charging system at mga bottle and cup holder. Ang nagpapagana sa bagong Outlander ay ang 2.5-liter gasoline engine nito na may 4-cylinder na idinisenyo upang makamit ang pinahusay na output at torque at isang matipid na konsumo ng gasolina at mas malinis na emisyon, sapagkat isinama rin sa makina nito ang pinakabagong technology kabilang ang direct injection, electrically operated valve timing, cooled exhaust gas recirculation at mirror bore coating para sa mas bababang friction at mas magandang fuel economy na ipinares sa isang CVT type transmission. Ang bagong Outlander ay may kasama ding 12.3-inch TFT display instrument cluster na sinamahan ng makabagong heads-up display features para sa mas convenient na readout ng driver na may kasama pang 6 na driving mode system. Meron itong 5 hanggang sa 7 upuan at nilagyan din ng maraming safety features gaya ng rear cross traffic alert, pre-collision warning, vehicle stability, ng active view control, hill start assist, mga parking sensor at marami pang iba, na kung saan ay nagkaroon itong modelo ng award-winning pagdating sa safety features nito. Kaya tiyak na mas maraming mga magkakagusto kapag dinala na ito sa Pilipinas na nagkakahalaga sa estimated price na 4,200,000 pesos hanggang sa 4.5 million pesos. Mitsubishi Airtrek, ipinakilala ang bagong electric vehicle ng Japanese automaker sa Guangzhou Auto Show noong 2022.
Ang Mitsubishi Airtrek ay isang electric crossover SUV na idinidevelop ng GAC Mitsubishi Motors. Itong SUV ay may napakagandang aggressive na external styling na sinamahan ng mga sharp muscle lines at mga heavy chrome garnish. Kasama ang nakamat silver grille radiator, manipis na daytime running light at split type projector LED headlamp. At sa likod naman, ang LED T-shaped design na taillights nito at mga two-tone alloy wheels na nagpapakita lang na mas futuristic ang disenyo nito kumpara sa ilang mga modelo ng brand, na nilagyan pa ng mga makabagong features gaya ng automatic na nagbubukas ang tailgates sa pamamagitan ng sensor, kaya mas mapapadali ang access sa paglalagay ng mga gamit. At ang handle ng mga pintuan ay automatic na nagtatago sa oras na ilalak na ang kotse. Sa loob nito, ang Mitsubishi Airtrek gaya ng mga modernong electric vehicle ay nakakuha din ng parehong mga features sa Mitsubishi Outlander na may minimalist interior o isang simpleng malinis at may monochromatic palette na gumagamit ng ilang mga kulay bilang accent. Kasama ang maraming control sa panel at isang malaking touchscreen infotainment display. Nai-adjust din ang driver seats nito sa 8 posisyon na nagbibigay ng mas relax na pag-upo ng driver. Meron din itong TFT display instrument console na may kasama na ring heads-up display at navigation system. Nilagyan din ito ng moonroof, mga USB outlet, wireless charging system at mga bottle and cup holder. Itong Mitsubishi Airtrek ay pinapagana ng isang 69.9 kW battery pack para tulungan ang electric motor na makagawa ng hindi bababa sa 135 kW o humigit kumulang sa 181 brake horsepower. Sa madaling sabi, ito ay mas malakas pa sa nagagawang output ng Mitsubishi Expander. Ang isang malaking battery nito ay sapat na para magbigay ng electric range na umaabot ng 520 km ayon sa manufacturer nito, na kung ilalarawan ay kaya nitong umikot ng 5 beses sa loob ng kamay nilaan bago pa tuluyang malobat, o kaya naman bumiyahe mula Manila hanggang sa Bicol. Sa laki din ng battery nito ay hindi nakapagtatakang kaya nitong paganahin ang ilang mga system gaya ng aircon, mga ilaw at iba pang mga features na nangangailangan ng electricity power para gumana. Bukod pa dyan, itong modelo ay sinamahan din ng mga safety features kabilang ang lane keeping assistant, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. Ang dimension nito ay nakabase sa laki ng mga crossover SUV o mas malaki lang ng kaunti sa Mitsubishi X-Force sa Pilipinas. May haba ito na 463 cm at lapad na 192 cm. Ang taas nito ay nasa 172.8 cm. Fast charging na rin itong sasakyan at pwede kang mag-charge kahit sa bahay. May estimated price ito na 2 million pesos o higit pa. Mitsubishi Eclipse Cross. Isa pang small MPV car ng Mitsubishi, ang matagal nang inilabas sa Philippine market na ngayon ay nagkaroon na naman ng panibagong update. Ang Mitsubishi Eclipse ay isang maalamat na super all-wheel control na may pinaka-advanced na all-wheel drive system sa buong mundo. Idinisenyo ang modelong ito para magkaroon ng isang sasakyang maidadaan sa kahit anong klase ng kalsada na sinamahan ng 3-type driving mode system para magbigay ng iba't ibang klase ng performance na kinakailangan. Bagamat isa ito sa pinakamaliit na sasakyan ng Mitsubishi, ngunit hindi maitatangging malaki ang nagagawa nitong pakinabang sa mga makakagamit. Nilagyan ng Eclipse ng maluwag na cabin para sa 5 mga pasahero na may kasamang modernong gamit, gaya ng multifunctional na steering wheel, digital meter panel, isang freestanding infotainment system na may 10-inch size display, electric parking brake, at may sunroof na rin itong kasama at may auto climate control sa aircon system. Pinapanatiling class at moderno ang bawat detalye, kabilang ang kulay na ginamit sa interior trim na nagbibigay dito ng maaliwalas na presensya. Itong Mitsubishi Eclipse ay nilagyan din ng projector LED type headlamp with DRL at signature na dynamic front end design ng brand. Kasama ang familiar ding rear style
na may L-shaped LED taillights at automatic liftgate opener. Pinapagana itong modelo ng isang 1.5 liter na may 4-cylinder plus turbocharged na nagpapanatili ng malakas na performance nito, na isinama sa isang continuously variable transmission o CVT na kayang gumawa ng 152 horsepower sa kada 5,500 RPM at 184 Nm sa kada 2,000 to 3,500 RPM. May bilis ito na umaabot ng 180 km per hour. Ang fuel tank capacity na 60 liters ay may fuel consumption rate na 12 km per liter. May bigat itong modelo na 1,590 kg at kayang magkarga ng hanggang sa 2,100 kg. Gumagamit din itong sasakyan ng front suspension na MacPherson strut at multi-link rear suspension na may kasamang mga stabilizer at coil spring. Nanilagyan pa rin ng mga advanced na safety features para mapanatili ang kaligtasan sa loob ng mga pasahero. May estimated price itong Mitsubishi Eclipse na 1.8 million hanggang sa 2 million pesos. Mitsubishi Delica Mini. 2024 nang inilabas ng Mitsubishi Japanese car automaker ang mga bago nitong modelo sa bansang Thailand, kabilang na itong Mitsubishi Delica Mini. Ang entry ng Mitsubishi para sa minivan segment na may dalang advanced high perform at safety sa lahat ng mga sasakay. Ginawa ang modelong ito sa konsepto ng pagiging dependable at dynamic super key car na ginagamit lang madalas sa loob ng syudad, particular sa bansang Japan. Itong Delica Mini ay may SUV-like styling na kung saan ay may kalakasan na rin ang output na parang sa Delica D5 model. Nilagyan din ito ng functional cabin para sa mga tao at kargamento. Eksakto lang ang laki nito na kayang isingit kahit sa matatraffic at mas madaling dalhin sa kahit saang sulok ng syudad. Ginawa ding pamilyar ang front and external design nito na hango sa ilang key car ng ibang mga brand, gaya na lang ng Suzuki Every Wagon. Ang Mitsubishi Delica Mini ay may matapang na pangharap na tinatawag na 3-dimensional dynamic shield front end design na may ILED type headlamp, black bumper grille with boomerang shape garnish sa bawat gilid. LED type na rin ang combination lamp system nito at may kasama pang vertical reflector na additional sa visibility. Bagamat napakaliit ay masasabi mo ring sulit dahil sa ginawa itong mas compact sa ilang mga modelo. Ang loob ng cabin ay napaka-functional din kasama ang mga control sa panel at ang isang multifunctional na steering wheel nito. Nilagyan itong Delica Mini sa loob ng isang 9-inch size display touchscreen infotainment system na may kasamang mga connectivity. Nilagyan din ito ng automatic sliding door opener na kinakailangan lang itapat ang paa sa mismong pintuan ay magbubukas na. Meron din itong 4 na seating capacity at isang maluwag na rear compartment space para sa ilang mga gamit. Adjustable din ang mga seats nito para bigyan ng maluwag na spasyo sa oras na kinakailangan. Nilagyan din ito ng console pocket, charger, bottle and cup holder, mini foldable table at marami pang iba. Pagdating sa driving features, ang minivan ay may steering type na rack and pinion para mapanatili ang magandang pag-andar sa loob ng kalsada at mai-absorb ang anumang vibration sa tulong din ng matitibay na suspensions. Nilagyan din ito ng advanced features gaya ng grip control at ng hill descent na nagpapalakas ng sense ng safety at security, na kung saan ang grip control ay kadalasang magagamit sa madudulas na kalsada maging sa mga pakurbada. Samantalang ang hill descent naman ay para sa mga matatarik na kalsada na otomatikong nagpapanatili sa bilis ng sasakyan sa mga oras ng pataas at pababang kondisyon. Meron din itong MI Pilot na sinamahan ng active safety technology. Pinapanatili ang stability at magandang handling. Nilagyan din ito ng adaptive cruise control system, lane keeping assistant, at pinapagana ang Mitsubishi Delica ng 600 cubic centimeter engine displacement na may kasamang 3-cylinder, natural aspirated engine with turbocharge at intercooler. Naipinares sa isang CVT type na transmission ito na kayang gumawa ng 52 horsepower at 6,400 RPM.
at isang 64 to 100 Nm ng torque. May top speed ito na umaabot sa 100 to 120 km/h. Tumitimbang itong Delica Mini ng 1,030 kg at may 5 pintuan kasama ang 4 na upuan sa loob. Nagre-range sa estimated price simula sa 645,000 hanggang sa 850,000 pesos lamang. Well, isama na rin natin dito ang kalalabas lang din noong nakarang taon na Mitsubishi DST. Inilabas ng pinakabagong modelo ng Mitsubishi Motor Philippines na may high upgrade performance, modern specs and technology at may bagong design concept na tinatawag na Gravitas Dynamism. Ang Mitsubishi DST 2025 model ay isang full compact adventure type SUV na pangkaragdagang modelo ng brand sa lineup nito dito sa bansa na pinapangunahan ng Montero Sport midsize SUV, X-Force 3 compact SUV, Expander at Expander Cross crossover MPVs. Ang bagong DST SUV ay naglalaman ng mga makabagong kagamitan mula sa loob at labas. Kitang-kita naman natin mga kaibigan, ibang-iba na talaga ang itsura nito sa karamihan. Pero kung ikukumpara sa bagong modelo lang din ng brand dito sa bansa na Mitsubishi X-Force ay halos kamukha lang din naman ang datingan. Ang mga ilaw nitong DST ay fully compact LED type na naklase mula sa harap at likod. Ang buong hugis nito ay parang nakuha pa mula sa Montero Sport. Ang design, dynamic body figure, maging ang ilan pang aesthetically appeal nitong modelo gaya ng tindig, laki, angas, taas, lapad at haba nito ay parang Montero Sport nga. Maging ang front face design nito kung tutuusin na binago na nga lang pagdating sa ilang mga estilo. Meron itong front bumper design na tinatawag na Gravitas Dynamism design upang kilalanin bilang isang powerful na klase ng SUV type. Meron itong 3D LED type na mga line shape design daytime running light at dalawang line shape din na fog lamp sa ibaba. Kasama ang boomerang shape na headlamp at Y-shape rear combination lamp system na magbibigay dito ng mas magandang visibility sa madidilim. Binibigyang angas at arte ang kabuuang disenyo ng modelong ito kabilang ang pagkakaroon nito ng rear quarter line LED. Meron din itong makakapal at malalaking sukat ng wheel and tires at siguradong pinatibay din ang mga suspensions nito mula sa harap at likod. Dahilan para maisakatuparan ng modelong ito ang sinasabing best adventurous SUV car ng brand na inilabas ngayong henerasyon. Dahil kung susuriin mga kaibigan, karamihan naman talaga sa mga modelong inilalabas ng brand, mostly yung mga ginagamit sa terrain, ay talagang napaka-reliable sa mga off-road trips adventure. Sapagkat hindi lang sa pinatibay na construction at fabrication, kundi maging sa mga materyales na ginamit nila dito para makapag-produce ng matibay na sasakyan. At hindi lamang yun, itong bagong modelo kasi ay nilagyan ng kakaibang metal sa chassis frame na tinatawag na monocoque chassis frame, na kung ikukumpara sa traditional chassis frame na ordinaryong baka lang ang ginagamit, itong monocoque kasi ay gumagamit ng materyales na pinagsamang casting metal sheet stamping na may kaunting aluminum type para ma-form ang kabuuang skeleton ng sasakyan bago patungan ng pinakapanlabas na metal panel shield nito. Kaya ang suporta nito ay talagang mas matitibay. Ngunit mas magaang naman kumpara sa mga ordinaryong metal ng ibang mga sasakyan. Itong monocoque ay hindi rin basta-bastang kinakalawang kahit mabasa man o mababad sa tubig, dahil ito rin ang kadalasang ginagamit sa paggawa ng barko. Bukod pa dyan, ang malaking pakinabang pa nito sa modelong ito ay makakapagbigay ng mas magaang na maneuver, mas mai-maintain ang stability at mas mamamaximize ang capacity at reliability sa performance level. Mas tataas din ang tsansang bumilis ang takbo nito at mas lumakas, at ang pangkaragdagan ay mas maging matipid din sa fuel economy. Yan ang magandang bagay na resulta sa paggamit ng brand ng monocoque chassis frame sa bagong modelong ito. At pagdating sa interior, ang modelong ito ay nilagyan ng malawak na interior settings na may 3 rows at may 7 upuan na para sa buong pamilya. Sinamahan pa ito ng ilang mga modernong gamit para sa magandang accessibility, connectivity at functionality sa loob nitong sasakyan. Magagandang klase ng upuan na I think ay naka-electronically power adjustable at foldable na rin. Mga naka-leather seat cover na may heat guard pa nakasama at napapalibutan ng buong trim lever ng fully brown wood trim para sa dagdag na elegant looking na interbase consignment. Mas may enjoy yung bawat biyahe panigurado sa dala nitong convenient at comfort features.
kabilang ang pagkakaroon ng mas pinagandang air condition system, ambient lighting at may kasama pang panoramic sunroof. May-enjoy mo talaga ang magandang sikat ng araw na tatama sa balat mo habang bumabaybay sa napakalayong biyahe. Isa pa, sinamahan pa ito ng magagandang access sa driver, kabilang ang pagkakaroon nito ng kakaibang multifunctional na steering wheel at isang malaking instrument meter panel gauge na naka-integrated na sa isang full LCD type display kasama ang touchscreen infotainment system nito. Nagpapakita ng malilinaw na sign gaya ng road condition at iba pang impormasyon na kinakailangan ng driver sa pagmamaneho. Bilang ang trip meter, mga sign at notifikasyon, at meron din itong 5 types driving mode system para mas ma-handle ng maayos ang anumang road condition. Kabilang ang wet mode para sa matutubig o binabahang kalsada. Meron itong tarmac mode para sa mabilisang pagdadrive sa mga palikulikong kalsada. At iba pang driving mode system na magagamit naman sa iba pang kondisyon, kabilang ang paahon na kalsada, mababato at sa mabilisang pagpapatakbo. Gamit ang normal, gravel at mud driving mode system nito, ay tiyak na dadalhin ka nito sa mas magandang klase ng maneuverability. At pagdating sa makina, ito ay may 4-wheel drive train transmission system at isang PHEV hybrid capability power engine. Hindi pa masyadong malinaw kung ano ang kabuuang detalye ng makina nito. Kung ito ba ay mas malakas kumpara sa Montero Sport at Triton o katulad lang din ng mga ito. Pero malinaw naman na siguro sa marami kung ano ang naitutulong ng hybrid engine sa isang sasakyan. Bukod sa may extra lakas na maipuproduce, ito rin ay may kakayahang mas tumipid sa fuel consumption. Bukod pa riyan, itong modelo ay meron ding modern technology features para sa safety and security. Kabilang ang pagkakaroon nito ng MI Pilot. Isang safety features na kung saan pinapanatili nitong nakababad lang sa isang lane o linya ng kalsada itong sasakyan, na kung saan sinamahan ng lane tracing assistant at lane departure warning para maiwasan ng makabangga o makasagi ng ilang mga kasabayan once nalilipat ng lane o di naman kaya ay liliko, ay aalalayan ka nito sa iba pang paparating na sasakyan sa likuran. Nilagyan din ito ng SAWC, isang Integrated Vehicle Dynamic Control System na nag-e-execute ng AWC concept. Ang AWC concept ay all-wheel control system na kung saan makokontrol ang 4 na gulong nito sa pamamagitan ng 3-type control switch na pipiliin mo sa oras ng mga kinakailangang gamitin ang sistemang ito. At saan nga pa ginagamit madalas ang features na ito? Kundi sa off-road rides, mga pakurbada, madudulas o sa mga biglaang preno at sa mabilisang pagpapatakbo nito. Hindi pa natin masyadong mai-elaborate kung ano pa ang nagagawa ng sistemang ito. Pero kadalasan ay nagpapaganda talaga siya ng maneuver at nagpapanatili na rin ng magandang stability control system sa sasakyan. Ang iba pang feature nito pagdating sa security ay hindi muna natin masyadong babanggitin kasi limitado pa lamang naman talaga ang impormasyon na nakalap natin. Dahil ang modelong ito ay konsepto pa lamang, hindi pa malinaw kung ang lahat ng nabanggit natin bagay, detalye at nilalaman ay talagang ilalagay sa official model nito. Pero ganoon pa man, ang magiging kabuuang halaga nito ay mukhang mas mamahal sa Montero Sport malamang. Siguro sa estimated price ay papalo ito mula sa 1.9 million hanggang sa 3 million.